Isang batang Palestino ang nasagasaan sa Silwan, Jerusalem. Akmang babatuhin ng isang grupo ng mga bata ang isang kotse nang bigla silang sagasaan ito. Isang bata ang napuruhan at sa tindi ng impact, tumilapon ang bata. Agad siyang isinugod sa ospital nang manakasaksi sa insidente. Napag-alamang isang Israeli ang nagmamaneho ng kotse at hawak na raw siya ng mga pulis. Bago naganap ang insidente, balot na ng tensyon ng Silwan matapos mabaril at mapatay ng Israeli troops ang dalawang miyembro ng Palestinian Socio-Political Organization na Hamas. Bumuo na ng isang task force ang lokal na pamahalaan ng Cotabato City na tututok sa pagdukot sa isang negosyanteng Filipino-Chinese doon. Hawak na rin ng mga pulis ang dalawang sasakyang ginamit ng mga sospek sa pagtakas. Narito ang report. Malapit sa isang moske sa Poblacion 3, Cotabato City, natagpuan ng dalawang getaway vehicle. Ito raw ang ginamit ng mga sospek sa pagdukot kahapon sa negosyanteng Filipino-Chinese na si Conchita Tan. Ayon sa mga pulis, posibleng tinangkapa raw ng mga sospek na sunugin ang mga ito dahil may gasolinang naiwan sa loob ng mga sasakyan. Tukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek na hindi raw bababa sa 8. Mayroon pa rin tayong kinukunan ng mga pamamahayag ngayon ng mga witnesses, no? And I learned also just this morning na mayroon na rin mga footages din na nakunan during nung nangyari yung abduction. Kahapon ng hapon, pinagbabarilan sa sasakyan ni Tan sa tapat mismo ng kanyang bahay. Dead on the spot ang dalawa niyang escort at driver. Ang mister naman niyang kasama niya nang mangyaring insidente, hindi tinangay ng mga sospek. Hanggang ngayon, wala pa raw impormasyon ng pulisya kung may natanggap ng tawag ang pamilya Tan mula sa mga kidnapper. Agad namang bumuo ng task force si Cotabato City Mayor Japal Giani para tutukan ang kaso. Isang taxi driver natagpo ang patay sa Quezon City. Hinala ng mga pulis, posibleng hinold up muna ang biktima bago pinatay. Si Dano Tingkungko, naka-alerto, 24. Sa madilim na kanto ng Thunderbird at Woodpecker Street sa Marte Subdivision, natagpuan ang mga tauhan ng Quezon City Police District Scene of the Crime Operatives ang dugo ang katawan ng isang lalaki pasado alas 4 na madaling araw. Dalawang saksak, isa sa leeg at isa sa likod ang agad kumitil sa buhay ng lalaki. Hindi pa agad nakilala ng mga otoridad. Nahirapang kilalanin ng unang lalaki dahil wala itong wallet ni cellphone. Wala ring mag-aakalang taxi driver pala ang lalaki kung hindi dahil sa abandonadong taxi na naiwan na ng bangkay ng lalaki. Dito na nakita ang lisensya ng biktimang nakilalang si Eduardo Aresta. Dahil wala na ring pera at mga mahalagang gamit na natagpuan ng mga pulis sa taxi, tinitingnan ngayon ang anggulong hold-up. Ang mga gasgas naman sa dibdib ng biktima, indikasyon na posible umanong nanlaban muna ito bago namatay. Meron siyang scratch mark na possibly na nakuha niya yun sa pagtakbo niya, nadapa siya. Yung wallet niya is missing. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Dano Tingkungko, naka-alerto, 24. For the first time, masayang nagkwento ang mag-asawang Julian Santos sa Try Nagoncillo sa Itbulaga kanina tungkol sa kanilang new baby boy na si Lucho. Yan ang chika ni Nelson Ganlas. Sa bago Kinumusta ng Itbulaga Dabarkads ang happy parents na sina Juday at Ryan. Ayon kay Ryan, sobrang bilis ng pangyayari. 15 minutes, mga 5 ere, lumabas na agad si Lucho eh. Nasa ospital pa ngayon ang proud mommy na si Juday. Recovering, masakit pa yung tahe, pero nakakagalaw na, nakakalakad na ako, wala ng dextrose, pero on painkillers pa rin. Nang tanungin kung sino ang kamukha ni Baby Lucho. Yung labi kasi yung sa akin, yung mata yung kay Rai. Yung, ihati talaga siya eh, pero nag-iiba pa kasi yung mukha niya every day. Bilang sorpresa, may bonggang regalo ang buong Dabarkads sa sinasabi nilang bagong Itbulaga baby. Isang personalized bib kung saan nakaborda ang Nanay Juday, Tatay Ryan, Ate Johan at Baby Lucho at isang baby video monitor. Laking pasasalamat naman ni Juday at Ryan sa lahat ng nagdasal para sa kanila at pangako ni Juday, Siguro, one of these days, makikita naman ng lahat si Lucho. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. That's all for today's Chika Minute. Ako po si Luan D. Pia, Jiggy. Salamat, Luan. Mga kakaibang Christmas decor na gawa sa mga patapong gamit at mga lumang appliance ang makikitang nakadisplay sa isang shop sa Angeles, Pampanga. Kilalanin ng kababayan nating nakaisip na gawin ang nakakabilib na koleksyong ito sa pagtutok na ito ni JP Soriano. Sa
isang shop na ito sa Angeles City. Mamamangha ka sa mga kakaibang Christmas decor na bubungad sa'yo. Halip po kayo, pasok po kayo sa akin sa mga Christmas showroom. Snowman sa loob ng sirang TV at microwave. Rice cooker na naging bilet. Electric fan na animoy parol. Sleigh ni Santa na gawa sa basyo ng plastic cup. Tangke ng kala na naging Christmas tree. Ilan lang ito sa mga koleksyon ni June na nagmula sa mga patapon na abubot at appliances. Mas maganda kasing gamitin natin yung mga basura talaga para at least malaman natin na totoo pala na ang basura natin pwede natin gawing kapakipakinabang. Gumagalaw, umiilaw at syempre tumutugtog. Ito po, rice cooker din po to. Nilagyan ko po siya ng relos. Nilagyan ko rin po ng Santa Claus na may reindeer na ibang klase. Sinampulan pa kami ni June sa paggawa ng reindeer ni Santa. Pero hindi lang pala ang shop niyang ito ang puno ng mga recycled items. Pati rin ang kanyang sala, higaan at ilang gamit sa loob ng kanyang bahay. Nagmula rin sa mga sirang appliances. Mahirap man daw gawin ang mga ito. Sinisikap pa rin ni June na makalikha ng mga nakatutuwang dekorasyon. Bigyan mo siya ng tsaga. Kasi sa ganitong klaseng larangan, dahil siyempre basura sila, ikaw na mismo ang gumawa ng parang upang gumanda sila at maging kaaya-aya sa mga paningin ng mga tao. Maging mapanuri sa itinatapon nating mga bagay. Hindi natin alam na ang itinuturing nating santambak na basura pwede palang maging obra. Merry Christmas po sa inyo lahat. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. At 77 araw na lang, Pasko na. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Kanghel. Ako po si Giga Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.